Binuksan ko ang kamera ng aking smartphone at nagsimulang mag-live. Ako si Bella. Isang beauty blogger mula sa Paris. Mayroon akong mahigit 1 milyong followers sa Instagram. Ang trabaho ko, ang maglakbay sa buong mundo upang hanapin ang tunay na ganda at ipakita ito sa aking mga tagahanga. Ngunit, dito sa lungsod na ito, ang nakikita ko ay kabaligtaran ng salitang imaganda. Sumilip ako sa bintana ng aking sinasakyang taxi habang binabagtas namin ang maalikabok at maingay na kalsada ng Colon Street. Nakita ko ang mga babaeng nagtitinda ng kakanin sa gilid ng bangketa, mga estudyanteng naglalakad pa uwi, at mga driver ng makukulay na jeepney na humahataw sa kalsada. Lahat sila ay may kakaibang bagay sa kanilang mga mukha. Isang madilaw at makapal na paste. Ang iba ay may pabilog na marka sa pisngi. Ang iba naman ay halos balot na ang buong mukha, habang ang iba ay may guhit sa ilong. Oh mon Dieu! Diyos ko! Napakunot ang noo ko. Tingnan niyo ito. Bakit may putik sa kanilang mga mukha? Pintura ba ito? Mukha silang mga payaso sa perya. Itinutok ko ang aking kamera sa isang ale na nagtitinda ng dried mangoes at danggit. Nasa edad 40 na siguro siya. Ang kanyang mukha ay puno ng dilaw na paste na parang hindi pantay ang pagkakapahid. Mukhang magulo at marumi sa paningin ko. Pero nang makita niya ang kamera, umiti siya ng pagkatamis-tamis, kita ang kanyang mga ngipin. Wala ba silang sense of beauty? Sabi ko sa aking mga viewers. Sa panahon ngayon na mayroon ng high-end foundation at concealer, bakit nila pinipiling maglagay ng ganitong parang putik sa mukha? Kahit sabihin pang kultura ito. Napakahirap tanggapin. Sinisira nito ang ganda ng mukha. Sa live chat, nagdagsaan ang komento ng mga fans ko, nga Bella. Nakakatawa silang tingnan. Sobrang baduy ng fashion nila. Napabuntong hininga ako. Huwag mag-alala, mga sweethearts. Hindi pumunta dito si Bella para lang mag-observe. Tuturuan ko sila kung ano ang tunay na ganda. Aalisin ko ang duming ito sa kanilang mukha. At ipapakita ko kung paano maging elegante gamit ang European-style makeup. Huminto ang taxi sa tapat ng Basilica Minor del Santo Niño. Ang sikat ng araw ay sobrang tindi, halos nakakasilaw. Ang temperatura ay pumalo na siguro sa 40 degrees Celsius. Binuksan ko ang aking designer umbrella, sinuot ang aking sunglasses, at bumaba ng sasakyan. Ramdam ko agad ang humidity ng Pilipinas, mainit at malagkit. Nakita ko na ang aking target. Isang dalagita na nagbebenta ng sampagita, ang pambansang bulaklak, sa gilid ng simbahan. Siguro ay nasa 18 taong gulang pa lang siya. Maganda ang kanyang mga mata, morena ang balat, ngunit ang kanyang pisngi ay nababalutan ng makapal na dilaw na herbal paste. Hi, Hija. Nilapitan ko siya. Kung tatanggalin natin yang nasa mukha mo. At aayusan kita para magmukha kang prinsesa. Papayag ka ba? Inayos ko ang anggulo ng kamera para maganda ang kuha. Ang pangalan ng dalagita ay Mayumi. Nahihiya siya at nakayuko. Sa tabi niya ay nakatambak ang mga kwintas ng mababangong sampagita. Okay. Sa lahat ng nanonood, tingnan niyo ang batang ito. Maganda ang kanyang mga mata, pero natatakpan ng dilaw na bagay na ito ang kanyang ganda. Ngayon, gagawin siyang modelo ni Bella, ala Parisian style. Kinuha ko mula sa aking bag ang mamahaling makeup remover wipes. Unang hakbang. Tanggalin ang dumi. Madiin kong pinunasan ang mukha ni Mayumi para maalis ang herbal paste. Napangiwi si Mayumi. "Eek. Yan po ay." May gusto siyang sabihin pero hindi ako nakinig. Sa puting tissue, kumapit ang madilaw na mansa. Tingnan nyo. Kadiri, di ba? Ipinakita ko ito sa kamera. Nang maalis na ang paste, lumabas ang natural na kulay ng balat ni Mayumi, kayumangging kaligatan. Dahil laging nasa ilalim ng araw, medyo sunog ito ng kaunti pero makinis. Pero para sa akin, ito ay dual at walang buhay. Ayan. Mukha na siyang tao. Pero masyadong dark ang skin tone niya. Kailangan natin ng matinding foundation. Inilabas ko ang aking Chanel foundation bottle. Ito ay $100 ang halaga. Full coverage ito. Gamit ang brush, pinahiran ko ang kanyang mukha. Patong-patong.
Nawala ang pagkamorena ni Mayumi at napalitan ng maputing maskara na parang porselana. Sinundan ko ito ng concealer, makapal na powder, kilay at pulang lipstick. Sa ilalim ng init ng araw sa Cebu, ako mismo ay pinagpapawisan na. Si Mayumi ay nakaupo lang, hindi gumagalaw. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang mukha. Tapos na. Pumalakpak ako. Sige na. Buksan mo na ang iyong mga mata, Mayumi. Kinuha ni Mayumi ang salamin. Sa refleksyon, hindi na niya makilala ang sarili. Maputi at makapal na mukha. Pulang-pula ang labi. Mahahabang pilik mata. Mukha siyang manika, pero manikang walang buhay. Ano? Nagustuhan mo ba? Tanong ko ng may pagmamalaki. Umiti si Mayumi ng pilit. Maganda. Maganda po ate. Pero, mainit. Parang ang bigat ng mukha ko. Tumawa ako. Ang ganda ay may kaakibat na sakripisyo, Hija. Beauty is pain. Tiisin mo lang. Ngayon, ikaw na ang pinakamaganda dito sa simbahan. Ang mga tindera sa paligid ay nagtinginan. Wala akong nakitang paghanga sa mga mata nila. Awa at pagtataka ang naroon. Pero hindi ko sila pinansin. Nagpaalam ako sa kamera, kita nyo na, mga sweethearts. Iba talaga ang touch ni Bella. Mas hamak na maganda ito kaysa sa herbal paste na yon. Tara. Punta tayo sa Fort San Pedro para mag-photoshoot. Hinila ko si Mayumi at lumabas kami sa tirik na araw. Ang hindi ko alam. Ang imamahaling makeup na inilagay ko. Sa sandaling tumama ang bagsik ng araw sa Pilipinas, ito ay magiging glason. Tanghaling tapat. Sa Fort San Pedro, ang init ay parang hornuhan. Ang mga bato ng lumang kuta ay naglalabas ng init. 42 degrees ang init factor. Okay. Mayumi. Tingin dito. Taas ng konti ang baba. Sigaw ko habang kumukuha ng litrato. Pero humihina na ang boses ko. Nahihilo ako. May tumutulo sa mukha ko. Pawis. Pero hindi lang pawis. Ito ay malagkit na likido na hinaluan ng $100 na foundation at powder. Kinuha ko ang aking compact mirror. Oh no! Ang nakikita ko sa salamin ay hindi ang beauty queen mula sa Paris. Mukha akong multo sa horror movie. Ang mascara ay natunaw at kumalat sa ilalim ng mata ko. Ang foundation ay namuo sa mga pores ko at nagmistulang bitak-bitak na lupa. Ang lipstick ko ay kumalat na. Tiningnan ko si Mayumi. Mas malala ang lagay niya. Ang makapal na makeup na nilagay ko ay natutunaw na parang kandila dahil sa init at humidity. Kinusot ni Mayumi ang kanyang mata at pumasok ang mga kemikal dito. 8. Ang hapdi ng mata ko. Daing ni Mayumi. Huwag mong kusutin. Sigaw ko. Masisira ang makeup. Pero sa oras na yon, may mas malalang nangyari kaysa sa sirang makeup. Ang kati. Nagsimulang humapdi ang pisngi ko. Parang direktang sinusunog ng araw ang balat kong may kemikal. Nag-react ang mga chemical ingredients sa pawis at init. 8. Uwi na po ako. Naiiyak na sabi ni Mayumi. Teka lang. Wala pa tayong magandang shot. Hindi na kaya, ate. Sobrang init. Mabilis na pinunasan ni Mayumi ang mukha gamit ang palad, naghalo-halo ang kulay, at tumakbo siya paalis. Naiwan akong mag-isa. Ang araw ay parang tumatawa sa akin. Hahaha. Akala mo ba kaya ng French makeup mo ang init ng Pilipinas? Ang buong mukha ko ay parang binubuhusan ng kumukulong mantika. Sinubukan kong maglagay ng SC50 sunscreen pero wala nang silbi. Dumulas lang ito kasama ng pawis. Ang mga tao sa paligid, mga lokal na Cebuano, ay tumitingin sa akin. Sa mga mukha nila, ang dilaw na herbal paste ay nanatiling tuyo at kalmado. Hindi sila mukhang naiinitan. Ang mga mukha nila ay presko pa rin. Hindi maaari, bulong ko. Ang mga cosmetics ko ang pinakamagaling sa mundo. Bakit nagkakaganito? Biglang nagdilim ang paningin ko. Headstroke. Bumagsak ako at napakapit sa pader ng kuta. Umiikot ang mundo.
Pagdating ko sa hotel room, tumakbo agad ako sa banyo. Naka-full blast na ang aircon pero ang mukha ko ay parang nasa impyerno pa rin. Nanginginig ang kamay kong hinilamos ang makeup. Aray! Ang hapdi! Kahit malamig na tubig ay masakit sa balat. Nang matanggal ang lahat ng makeup, natakot akong tumingin sa salamin. Dahan-dahan akong tumingala. Ito ba? Ito ba ang mukha ko? Sa salamin, hindi na si Bella ang nakikita ko. Ang mukha ko ay namumula at namamaga, swollen and red, na parang hipon na nilaga. May mga butlig-butlig sa pisngi. Hindi lang ito sunburn, ito ay chemical burn at allergy. Banat na banat ang balat ko at parang mapupunit. Ang balat ko. Ang career ko. Napaiyak ako. Ang luha ay parang asin sa sugat. Mas lalong humapdi. Kinuha ko ang pinakamahal kong night repair serum mula sa France. $500 ang isang bote. Gagaling ito. Ito ang the best tea. Naglagay ako sa bulak at dinampi sa mukha. Aray! Napasigaw ako at nabitawan ng bote. Nabasag ito sa sahig. Ang tea pinakamagaling na serum ay parang asido na kumain sa balat ko. Ang sensitibo kong balat ay umaayaw na sa lahat ng kemikal. Napaupo ako sa sahig at humagulgol. Bukas, lilipad ako pa Maynila. May mga vlog pa akong gagawin. Pero paano ako haharap sa kamera? Pagtatawanan ako ng 1,000,000 followers ko. Si Bella na nagtuturo ng ganda. Hindi may pagtanggol ang sariling mukha. Tatawag sana ako ng room service para humingi ng yelo. Nang biglang may kumatok. Tok. 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 Sino yan? Naka-do not disturb ako. Sigaw ko sa galit. 8. Ako po ito. Si Mayumi. Ang boses mula sa labas ay mahina at nanginginig. Ang batang tindera ng sampagita. Bakit siya nandito? Para pagtawanan ako? O para humingi ng danyos? Ayaw kong buksan. Ayaw kong makita niya ang pangit kong mukha. Pero patuloy siya sa pagkatok. 8. Buksan niyo po. May dala akong gamot para sa inyo. Gamot? Ang batang ito na galing sa kalye. May gamot na mas magaling pa sa $500 na serum. Binuksan ko ng kaunti ang pinto. Nakatayo si Mayumi, may dalang dalawang kakaibang bagay. Isang piraso ng kahoy, ugat o sanga, at isang bilog na batong lagisan, grinding stone. Para saan yan? Tanong ko habang tinatakpan ang mukha. Itinaas ni Mayumi ang kahoy. Ito po ay luyang dilaw at halamang gamot o thanaka sa kanilang tradisyon. Mainit po ang mukha nyo, di ba? Pag nilagay nyo ito, lalamig. Nanlaki ang mata ko. Ano? Sigaw ko. Nabubaliw ka na ba? Ang mukha ko ay parang nasabuyan ng asido. Kahit mahal na gamot ayaw tumalab. Tapos gusto mong ilagay yang maruming kahoy na yan sa mukha ko. Puno yan ng bakterya. Umiling si Mayumi. Hindi po 8. Hindi ito marumi. Ito ay galing sa kalikasan. Walang kemikal. Ang araw ay apoy. Ang halamang ito ay tubig. Isasara ko na sana ang pinto. Umalis ka na. Pagod ako. 8. Parang awa nyo na. Magtiwala kayo. Pinigilan ni Mayumi ang pinto gamit ang kamay niya. Ang mga mata niya ay puno ng sinseridad. Hindi ko po gustong pagandahin kayo ngayon. Gusto ko lang po maalis ang sakit na nararamdaman nyo. Sa sandaling iyon, kumirot na naman ang mukha ko. Hindi ko na kaya. Napasandal ako sa pader at napaupo. Sige na. Gawin mo na. Wala nang mas ilalala pa ito. Pumasok si Mayumi. Ipinatong niya ang bato sa vanity table. Nagbuhos siya ng kaunting tubig mula sa bote at sinimulang ikiskis ang kahoy sa bato ng paikot. Crack! 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 Ang tunog ng kahoy na kumikiskis sa bato ay umalingaw sa tahimik na kwarto. Nakatingin lang ako habang nakaupo sa sahig. Unti-unti may lumabas na madilaw na paste. Parang putik pero pino. Naamoy ko ito. Amoy kahoy.
Amoy lupa. Amoy probinsya. Hindi ito matapang tulad ng mga pabango ko. Nakakakalma ang amoy. Sinandok ni Mayumi ang paste gamit ang daliri. Halika po, ate. Lumuhod siya sa harap ko. Pumikit ako ng mariin. Lord, please huwag niyong hayaang mabulok ang mukha ko. Naramdaman ko ang daliri ni Mayumi na papalapit sa pisngi ko. Nang dumampi ang herbal paste sa nag-aalab kong balat. Napangiwi ako, inaasahan ang sakit. Pero, napadilat ako. Hindi mainit. Hindi mahapdi. Malamig. Napakalamig. Parang yelo na dumampi sa balat ko. Ang init na nararamdaman ko kanina ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang $500 na kemikal ay sinaktan ako, pero ang simpleng katas ng kahoy na ito ay niyakap ako. Malamig ba, ate? Tanong ni Mayumi habang nakangiti. Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Ang luha ko ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ipinagpatuloy ni Mayumi ang pagpahid. Ang kamay niya ay magaan. Akala ko magaspang ang kamay ng tindera, pero parang bulaklak kung humawak siya sa mukha ko. Nilagyan niya ng pabilog na marka ang pisngi ko. Gumuhit siya sa ilong ko. Ang amoy ng herbal paste ay bumalot sa kwarto. Ito ang amoy ng lupa. Amoy ng pagmamahal. Ilang minuto lang, humupa ang init sa mukha ko. Hindi na banat ang balat ko. Nakakahinga na ulit ang mga pores ko. Tumingin ako sa salamin. Sa salamin. Ang mukha ko ay puno ng dilaw na paste. Kahapon, tinawag ko itong mukhang payaso. Pero ngayon, ang mga markang ito ay parang isang kikalasad shield. Salamat, bulong ko. Tumawa si Mayumi. Hindi pa tapos, ate. Hentayin nating matuyo. Kinuha niya ang abaniko at marahan akong pinaypayan. Pumikit ako at ninamnam ang lamig. Ang pride ko, ang yabang ko. Lahat ay natunaw kasama ng init. Okay na ba, ate? Sobrang okay, Mayumi. Sagot ko. Magic ba ito? Tumawa si Mayumi. Kitang-kita ang puti niyang ngipin. Hindi po. Ito ay kalikasan. May kasabihan kami dito. Ang tunay na proteksyon ay galing sa lupa. Ang kahoy na ito ay tumutubo sa init ng araw, kaya sanay siya sa init. Kapag nilagay mo sa mukha, ang lamig ng puno ay lilipat sa iyo. Natulala ako. Sa Paris, ang mga produkto ko ay anti-aging, sunblock. Puro anti o paglaban sa kalikasan. Pero ang mga Pilipino, hindi nila nilalabanan ang kalikasan. Nakikipagkaibigan sila dito. Mayumi, tanong ko. Kahapon, noong binura ko ang makeup mo at sinabing pangit ang itsura mo. Bakit hindi ka nagalit? Yumuko si Mayumi at mumiti. Sabi ng lola ko. Ang ganda sa labas, natutunaw sa araw. Pero ang ganda ng kalooban, hindi kumukupas. Alam ko namang gusto niyo lang akong pagandahin eh. Naiintindihan ko po. Parang tinusok ang puso ko. Ang batang ito. Napakalawak ng pangunawa. Sabi ko ililigtas ko siya. Pero ang totoo, ako pala ang kailangang iligtas. Tiningnan ko ang mga basag na bote sa sahig. Basura na sila ngayon. At tiningnan ko ang piraso ng kahoy. Simple, mukhang luma. Pero ito ang nagpagaling sa akin. Patawarin mo ako, Mayumi. Hinawakan ko ang kamay niya. Sabi ko gagawin kitang mukhang taga-Europe. Pero ang totoo, ang tunay na ganda ay nasa iyo na pala noon pa. Niyakap ako ni Mayumi. Ngayon ate, maganda ka na rin. Mukha ka ng Pilipina. Tumingin ako ulit sa salamin. Tuyo na ang paste. Hindi na ito nakakatawa. Ito ay halik ng araw. Kinabukasan. Paggising ko, ang una kong napansin ay wala nang sakit. Wala na ang hapdi. Tumakbo ako sa salamin. Wow! Wala na ang pamumula. Medyo umitim ako pero mukhang healthy at glowing ang balat ko. At higit sa lahat, presko ang pakiramdam. Mayumi. Halika dali. Tawag ko kay Mayumi na nagdala ng almusal. Turuan mo ako.
Tinuro ko ang bato at kahoy. Gusto kong ako mismo ang gumawa. Masayang tinuro sa akin ni Mayumi. Ganto po hawakan. Lagyan ng tubig. Tapos ikutin. Sinubukan ko. Crack. Crack. Ang sarap pakinggan. Masakit sa pulso pero masaya sa puso. Gumagawa ako ng sarili kong ganda. Pagkalipas ng 1-0 minuto, nakagawa ako ng paste. Nilagyan ako ni Mayumi ng marka sa pisngi, at gamit ang tingting, ginuhitan niya ito ng hugis dahon. Okay. Ready na. Kinuha ko ang phone at nag-live. Walang filter. Walang ring light. Natural light lang. Mabuhay mga sweethearts. Nagulat ang mga comments. Hala. Anong nangyari sa mukha ni Bella? Putik ba yan? Umiti ako. Hindi ito putik. Ito ang pinakamahal at pinakamahalagang cosmetics sa mundo. Ang tawag dito ay halamang lunas. Hinila ko si Mayumi sa frame. At ito ang guro ko, si Mayumi. Kahapon, sinabihan ko siyang pangit. Gusto kong humingi ng tawad. Ang totoo, ang ugali ko ang pangit. Hawak ko ang kahoy at ipinakita sa fans. Akala natin ang ganda ay pagtatago covering. Pero tinuruan ako ng mga Pilipino. Ang ganda ay pag-iingat, protecting, at paghilom, healing. Iniligtas ako nito sa sunburn. At pinagaling din nito ang mayabang kong puso. Naglipa na ang e-heart reactions. Ang ganda mo, Bella. Very natural. Gusto ko nang pumunta sa Philippines. Niyakap ko si Mayumi. Ang beauty queen ng Paris at ang tindera ng Sampaguita sa Cebu. Magkaibang mundo, pinag-isa ng dilaw na paste. Araw ng pag-uwi. Nag-impake ako sa hotel. Sa lamesa. Sa isang banda ay mga Chanel at Dior. Sa kabila ang bato at kahoy. Dinampot ko ang $100 foundation. Dati, hindi ako makalabas ng walang ganito. Ito ang aking kumpiyansa. Pero sa harap ng araw ng Pilipinas, walang silbi ito. Yay, Rivor! Paalam! Inihagis ko ang mga makeup sa basurahan. Baka isipin nilang baliw ako. Pero hindi ko na kailangan ang bagay na nananakit sa akin. Kinuha ko ang bato at kahoy. Mabigat ang bato. Magaspang ang kahoy. Ang laki ng kinain nilang espasyo sa Louis Vuitton bag ko. Nagbawas ako ng damit para magkasya sila. Iuwi ko ito sa Paris. Sasabihin ko sa mga kaibigan ko ang tungkol sa kahoy na ito. Sa lobby, naghihintay si Mayumi. May dala siyang fresh na kwintas ng Sampaguita. 8. Ingat po kayo sa biyahe. Naluha ako. Naglabas ako ng sobre na may pera. Mayumi. Para sa'yo ito. Bayad sa gamot at tuition fee mo. Ayaw sana si Mayumi. Huwag kang tumanggi. Sabi ko. Gamitin mo ito sa pag-aaral. Matalino ka at may busilak na puso. Niyakap ako ni Mayumi ng mahigpit. Salamat po, ete. Sa Mactan Cebu International Airport, pinagtitinginan ako. Isang dayuhan, naka-designer clothes, pero may dilaw na paste sa pisngi. Tinanong ako ng security guard. Ma'am. Nakalimutan niyo pong maghilamos? Umiti ako at umiling. Hindi po, kuya. Ito ang makeup ko. Mula Cebu hanggang Paris, hindi ko ito tatanggalin. Gusto kong dalhin ang alaala ng bansang ito hanggang sa bahay ko. Nag-thumbs up ang guard. Ingat po kayo, ma'am. Paglipad ng eroplano, dumungaw ako sa bintana. Nakita ko ang mga isla, ang asul na dagat, at ang araw na bumabalot sa lahat. Ang araw na kinatakutan ko noon. Ngayon ay nagbibigay init na sa puso ko. Bumukas ang mga ilaw ng kamera. Sa likod, tanaw ang Eiffel Tower sa bintana. Sa aking mesa. Wala ng Chanel o Dior. Ang nandoon lang. Isang simpleng batong lagisan at isang piraso ng kahoy. Tumingin ako sa lens at mumiti. Bonjour, mga sweethearts. Kinuha ko ang tubig at binasa ang bato. Sinimulan kong ikiskis ang kahoy, crack. 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 Sa loob ng modernong apartment sa Paris. Umalinggaw ang tunog ng tradisyong Pilipino.
Dati, sabi ni Bella, ang ganda ay perfection. Ang pagtatago ng kapintasan. Pero mali ako. Sinandok ko ang paste gamit ang daliri. Noong nasa Pilipinas ako, tinuruan ako ng araw ng leksyon. Ang mamahalin kong makeup ay natunaw. Pero ang piraso ng kahoy na ito, ang nagligtas sa akin. Pinahid ko ang paste sa aking pisngi, pabilog. Ang lamig ay naramdaman ko sa gitna ng Paris. Hindi ito makeup. Ito ay pagmamahal ng kalikasan. Ito ay pag-aruga. At ito ay ang halaga ng pagiging payak. Ang mukha ko ay puno na ng paste. Isang babaeng may maskara ng araw sa gitna ng Paris. Maaaring kakaiba tingnan. Pero hindi pa ako naging ganito kakumpante sa buong buhay ko. Salamat, Pilipinas. Salamat, Mayumi. Ibinigay niyo sa akin ang mukha ng araw. Hinalikan ko ang kahoy. At tumingin sa kamera para magpaalam sa wikang Tagalog. Salamat po. Mabuhay. Natapos ang video. Lumapit ako sa bintana. Nakatingin ako sa Eiffel Tower pero sa isip ko, ang nakikita ko ay ang ganda ng Cebu at ang ngiti ng mga tao doon.